Maynila ang unang nalulubog sa baha kung may malakas na ulan o di kaya ay bagyo. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, mga politician sa administrasyon ngayon, grabe nakakapal ang mga muka. Harap-harapan na ang pagnanakaw, mga Dracula na ang naghahawak sa pera ng taong bayan. Walang pakialam sa mga mahirap, kawawa ang bayang Pilipinas. Dapat tapusin na ngayon ang kimbo na yan, isang malaking salot sa lipunan ang... Grabe naman to. Dapat tapusin na ngayon ang kimbo na yan, isang malaking salot sa lipunan ng hinayupak. Sino pa nagsulat nito, si Boss Dada? Bastos ka. Ano ba ibabalita natin tong punyetang si Kimbo? Oo, inaway-away nito si Inday Sara. O di ba inaway-away ni ni Stella Kimbo si Inday Sara? Pero putay na lumabas siya pala yung to mukhang naghahango lang ng mukhang humahango lang ng sibuyas sa balintawak ang putang ina nito. Tapos ngayong hayop na to ang yaman-yaman na. Oy, balita ko tatakbo daw to sa Marikina. O yung mga taga Marikina, good luck sa inyo ha. Good luck dahil itong magiging mayor nyo matindi. Dati lang tong inan to. Dati lang tong parang mag-uuling. Ay, yumaman na. Tas eto naman mga gagong dilawan tae kasi dilawan to eh. Kaya kita mo yung letter Q niya kulay pink. Putangin na niyan. Tuwan-tuwa pa sila. Tapos eto nakakatawa, may kumakalat ngayon sa TikTok. Yung kumakalat sa TikTok mga bossing, si Kitty naka-Hermes. Si Kitty may Hermes. Sabi nila, at least si Kimbo, PhD, teacher sa UP. Tapos yung asawa, abogado, congresswoman. So kung kaya niya bumili ng Hermes, okay lang. Kesa naman ito. Nag-aaral pa, hindi pa nakaka-graduate, naka-Hermes na. Tangina niyan. Kinawawa si Kimbo ni Herrera. Sino si Herrera? Si Subas Herrera ba yan? Hindi ko pa siguro napanood dyan. So, sabi ko, putang ina talaga tong mga dilawan, mga bobo talagang mga hayop. Mantakin mo, si Kitty, putang ina niyan, hindi naman yung congresswoman, mga gago. Pangalawa sa lahat, putang ina ninyo, lahat ng Mr. Donut sa Davao, ang may-ari niyan si Hanilit, mga gago. Tangina nyo, mayaman nyo, mag-ina na yan. Kaya kahit bumili yan ng katutak na putang na kahit na isang kasing laki pa ng barko, yung Hermes na bilhin niyan, putay na wala kayong pakialam. Taxpayer yung mga yan. Tsaka hindi naman sila taga-gobyerno. Tarantado rin tong mga dilawan tae na ito. Tang ina niyan. Mantakin mo may picture siya nasa tricycle. Tayo na yung medyas niya, gulag-gulanit pa. Tapos ngayon, putang ina, bilyong-bilyonaryo na. Hindi ba naman mga gago to? Yung mag-ina na yun, si Hanilet, putya bago pa yun maging presidente si PRD, marami ng negosyo yun. Tayo na ikukumpara mo si Kitty na hindi pa tapos ng pag-aaral, meron ng Hermes. Gago. Yung tingnan mo, yung mga anak nila sino to? Sino yan yung sikat na vlogger na mayaman? Yung babae, yung matanda na si anong pa nga? Laude. Tingnan nyo si Laude. Di ba? Si Small Laude, putang ina yung mga anak nga tulog lang ng tulog, ang yayaman Gago. Tang ina tong mga dilawan na ito. Kahit bumili yung mga Laude na yan ng putang ina barko araw-araw, wala kayong paki.
Dahil puta mayaman sila, afford nila, hindi naman sila taga-gobyerno. Pero putangin ang masaklap, yung pangit ka dati, tapos putangin na sa kagustuhan mong gumanda, pinuno mo yung buong katawan mo ng mamahaling gamit, pero yung mukha mo, putangin na mukhang magkukopra ka pa rin. Diba? Mukha ka pa rin, ang pangit mo pa din, kamukha mo pa rin si Wamos. Putangin na yan. Tapos ang dami mo magagandang gamit, pukin ng ina yung Marikina, umambun lang bahana. Sabi ko, huwag tayong papay-stress eh. Aga-aga, nag-stress na naman tayo. Di ba kahit bisa pa ng puro diamante, puta chararat ka pa rin. Di bali na. Sa'yo na yung relos mo. Yung puta kahit bagong ligo ka, amoy panis na laway ka, wag na uy. Tangina kamukha nito si Jelly Dibilin na sinagasaan ng bus. Oh, sabi nga dito, yumaman sa flood control. Putangin na niyan. Yung mga tao sa Marikina nauubusan na ng kayamanan sa kakabaha. Kayo, yumayaman kayo lalo. Putang ina niyan. Mami Lala. Mami Lala, salamat po. Yes, self-care is important, Banateros. Affected din ng viewers kahit nagdadrive, nakatutok. Grabe anxiety everyday. So intense talaga. Nako, salamat sa pakulay. Dark Horse. Pag ganyan, wala. Stress natin. Araw-araw tayo magmurahan. Oo, walang hiya na yan. Salamat sa inyong pakulay ha. Mabuti na lang, di pa kayo nagsasawa. Huwag kayong magsasawa. Oo, pag nagsawa kayo, bahala kayo. Tatanda kayong binata. Nakapatek Philip. Ang ina nyo, kala nyo pag nagsuot kayo niyan, mukha kayong mayaman. Mga gago. Tain na niya ng mahal-mahal ng relos na yan. Pucha. Pero alam mo, may kasabihan daw kasi sila. Oh, bakit ang mga mayayaman ay bumibili ng mamahaling relo? Ilagay nyo dyan kung bakit. Bibigyan ko kayo ng magandang rason kung bakit. Kasi ako, yung meron ako Apple Watch, putang ina, hindi na nagcha-charge. Oh, so kailangan ko nang bumili. Tamo, wala akong relos. Animal yan. Oh, so bakit? Investment, sabi ni Jel Gulatig. Okay, sige nga, ilagay nyo nga dyan. Tingnan ko kung magaling kayo. Bago natin i-play itong kay Kim Burat. Oo, iano na. Kim Burat, kasi mukhang burat eh. Iano nga, ilagay nyo nga dyan kung bakit. Investment, good investment. Hindi. Meron ako mas magandang sagot. Kapag ka nakuha nyo yung sagot na nasa isip ko, putay, nabibigyan ko kayo ng pampatak sa mata. Itong pampatak sa mata na to, pag pinatak mo to sa mata mo, putya, pati yung text ng asawa mo na nasa malayo, mababasa mo. Lilinaw ang mga mata nyo, makikita nyo kung may kalandian yung mga mister nyo. Sabi ni Bisaya in Berlin, ipanghambog. Ipang show off in Tagalog. Oh, lumalaki ang value, kayabangan, time is gold. Oh, yeah. O sige nga, Gracie Chua, why are they buying expensive watches? Oh, bilis. Ilagay nyo. Patek. Ano pala yan eh? Hindi pala yan Patek Philip. Pinitik Philip. Oh, hindi, sabihin ko na ha. Oo, sabihin ko na kung bakit ha. Oh.
Hindi, sabi kasi ng mga mayayaman, there's this meron isang malaking personality na tinanong siya, oh, how much is your watch? Oh, my watch is expensive. This is $500,000 or $300,000, something like that. Oh, sabi nila, oh, why do you have to buy expensive watches? Pare-parehas lang naman yan. Yung mumurahing orasan, yung alas 12 doon, alas 12 din naman dyan. Yung alauna din naman dyan. Sabi ni Hildy Castro, tago ka na, Boss Dada, yari ka na. Putangin na mo. Ako magtatago, harap-harapan nga, minumura ko si Tori. Hindi nga ako natakot eh. Gago ka ba? Ha? Gago ka ba? Oh, so tinanong siya. So sabi, oh, yung alas 12 dyan, alas 12 din naman. Ganyan. Sabi niya, no, the reason why I bought this watch, it's because it reminds me that my time is precious. Ganun yun. Oh, it reminds them daw that their time is precious, kaya daw mahal yung relos nila. Every time that they look at their hundreds of thousands of dollars worth of watch, oh, it makes them think, oh, it's 12 o'clock already. It's precious. Ganon. Wala talaga kayo? Mahina talaga kayo? Oh, ganun daw yun. So, it reminds them that their time is precious. Kasi nga, yung orasan is precious. Pag nakita niya, mahal yung orasan, alas 12 na, tanghali na. Oh, so, yun. Oh, ganun yun. Hindi, totoo yun, ha? Totoo yun. Yun yung sagot. Bilib ako ba? Oo nga, no? Sige, dahil dyan, wag na akong bumili ng relos. Oh, sige, ito, pakinggan nyo. Itong, si Kimburat. Putang ina nito. Mahirap lang. Paano na-afford din yung ganyang kamahal na relos? Putang ina, magkano lang naman ang sweldo ng teacher? Magkano lang ang sweldo ng congressman? Kahit sabihin mo pang abogado yung asawa mo, dati rin congressman yun eh. So, paano nyo na-afford yan? Ito, nagtatanong lang ha. Hindi namin sinabing ninakaw nyo yan. Hindi namin sinabing nakuha niyo yung mga kumikomisyon niyo sa mga flood control project. Wala ako sinasabing ganun ha. Nagtatanong lang kami at saka tingnan ko lang tong ano na to. Pinlay na to. Bakit ganito? Kimbo, huli, nilustay ang pondo ng Marikina. Nakita ko lang to sa YouTube. Hindi ko sinasabing totoo to ha. Oo ha. Kutsara, simbahan, putang ina. Ganun siya kayaman. Dati nagtatricycle lang to. Ngayon, pati simbahan daw sa Marikina tsaka mga kutsara, nilagyan niya na ng emblem niya. Puta, pengi ako niyan, lagay ko sa motor ko. Again na, wala tayong sinasabi na si Kimbo kawatan ha. Oo, gusto ko lang makita to, tapos reaksyonan natin kung ano ba tong balita na to. Sige, pasok. Ba't walang tunog? Ano nangyari? Wait lang. Walang tunog to. Sandali lang ha. Wait lang ha. Walang sound. Na talaga oh. Nasira na tong gamit ko. Ayan. Wait lang. Tanong natin. Na 1.2 billion peso ay ibinigay sa DSWD at Department of Health na di umano'y subok na sa pangungurakot. Pagbibigay ng ayuda. Kaliwat ka ng kontrobersiya. Nawala na ng tunog to. May tunog ba? Hindi ko marinig eh. Ano ba nangyari dito sa ano ko? Ako, itong OBS ko talaga tong problema. Meron nga, meron. Hindi ko naririnig eh. Bersya din ang kinasasangkutan nito matapos matuklasang binulsa umano nito ang 300 million pesos na pera na para sa ayuda
sa Marikina City. Nabisto din ang marangyang buhay nito kahit pa hindi naman ganon kalaki ang sweldo ng isang mambabatas. Subalit nakakabili ito ng milyon-milyong halaga na mga designer bags at alahas. 3 bilyon din anya ang budget nito para sa flood control. Subalit sila Putik yan. Kahit hindi ko marinig, basta naririnig nyo. O tingnan mo naman, umaapaw na ang Marikina River. Putragis yan. Tangina nyo kung mga pinambibili nyo ng relos. Yan ba relo, pag nilubog mo yan dyan sa Marikina, mawawala yung baha. Ina kayo, ang galing-galing yung silipin yung ano ni Inday Sara. Napakagaling yung silipin. Yung ano, yung yung budget ni Inday Sara. Puta 2 billion. Kainan, flood control project 1.5 billion nga yun eh. Isang araw, puta, isang buong taon na budget ni Inday Sara. Hinarang nyo pa. Putang ina si Inday Sara, tingnan nyo mga gamit. Nakita nyo yung video ni Inday Sara nung nakaraan. Puta, meron siyang Louis Vuitton na basahan, peki pa. 3 piraso. Tapos itong mga mukhang basahan na to, ang ina niyan, para magmukhang tao, susuotan mo ng relos na 4 na milyon. Putang ina, 2 milyon na skwintas. Puta, yung mga damit nila ang mamahal. Yung mga bag nila, putya yan. Pangkabuhayan showcase. Di ba? Tragis yan. Sabi ko, ibang klase. Samantalang si Inday Sara, konting kibot lang. Taina, nagagalit kayo. Tapos itong hinayupak na mga congressman na to, mantakin mo congressman pa lang ha, meron pang panukala ha, na gawing 5 taon yung paninilbihan nila ha. Pero si Stella Kimbo, putya, ginawa mo 5 taon to, baka pati ngipin nito diamante na. Oh, sige, diretso. ang unang nalulubog sa baha kung may malakas na ulan o di kaya ay bagyo. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, mga politician sa administrasyon ngayon, grabe nakakapal ang mga mukha. Harap-harapan na ang pagnanakaw, mga Dracula na ang naghahawak sa pera ng taong bayan. Walang pakialam sa mga mahirap, kawawa ang bayang Pilipinas. Dapat tapusin na ngayon ang Kimbo na yan, isang malaking salot sa lipunan ang... Grabe naman to. Dapat tapusin na ngayon ang Kimbo na yan, isang malaking salot sa lipunan ng hinayupak. Sino pa nagsulat nito? Si Boss Dada? Bastos ka. Ha? DSWD NCR Grace Medical Service, ha? Yung bibig mo, hugasan mo yan, ha? Masyado kang agresibo. May taong busog at may taong namamatay sa gutom. Sabi niyo, pwede ba naman yan? May taong busog at may taong namamatay sa gutom? Tangina, basta sila, importante, busog sila. Boss Dada, yung number 1 congresswoman, ang daming Richard Mille. Yung Richard Mille na yan, ang mahal-mahal nung hayop na yan. Alam mo ba wala nang nagro-Rolex? RM na. Oh, taragis yan, oh. Ito naman si Diego Latigo. Kamukha daw ni Kimbo si kamukha daw ni Kimbo si Inoue na ginawa pang boksingero to. Oh, walang Diyos. Sige, diretso. Hinayupak na yan. Pwede ba naman yan? May mga taong busog at may mga taong namamatay sa gutom. Kabahan ka na, demonyang Stella Kimbo. Bistado ka na sa pagnanakaw mo. Sa sobra naman tong comment na to. Kabahan ka naman, demonyang Stella. Bistado ka na sa pagnanakaw mo. Lalabas ka ngayon na parang binalatang butiki. Puta. Grabe naman kayo. Again binasa ko lang to, hindi ko sinabi magnanakaw yan, ha. Mukha namang hindi. Mukha namang hindi magnanakaw yan. Ang galing manita eh.
Di ba? Sinisita nga niya si Inday Sara eh. Baka ninanakaw lang ni Inday yung pera eh. So ibig sabihin, hindi magnanakaw to. Labas ka ngayon na parang dinalatang butike. Isusuka ang nilalamon mong nakaw. Daming Dracula na pinagbabantay ng blood bank sa gobyerno. Kasi alam nila na sa 2025 katapusan na ng buhay marangya nila na laging puno ang bulsa, umaapaw pa. Inuubos ngayon pa lang ang kaba ng kaperahan ng bayan ng Pilipinas. Gusto nyong gawin dyan sa Kongreso na ehemplo na walang makapangyam. Tapos si Badong galit oh. Anda, ha? Oh, Ayan. Blank. so galit na, galit na galit si Badong dito ah. Oh, so ang tindi nito ni ano, ang tindi nito ni Estela Kimbo pala talaga. Oh, hindi ba? Oh, tingnan naman natin yung iba pang balita tungkol diyan. The next performance will start momentarily.